Good morning to everyone. This morning, I would like to greet everyone. Good morning. Niningtak na ako pasalamat sa Ginoo sa tanan niyang pribilehyo nga gihatag sa atoa. Salamat kay niningtak na sa kabuntagon. Ug igsoon magapadayon kita sa ato ang mensahe within gamay lang nga minuto atong i-consume niini para sa ato ang paghatag sa mensahe. So this morning, I will bring you this topic, love your enemies. No? Love your enemies. According to the book of Luke chapter 6 verse 35, which says, your enemies and do good and lend hoping for nothing again, and your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for he is kind unto the unthankful of the evil, unto the evil. Sa Tagalog, kung basahon nato din sa Tagalog, sabi po dito sa Tagalog, sa halip ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon malaking gantimpala ang tamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. So, ang ating Panginoon ay naging mabuti siya sa lahat, no? Yung kabutihan na ginagawa niya, yung kahit anong ginagawa sa kanya ay maging mabuti pa rin sila sa kanya. So sa ginawa natin ay tulad din ng isang tao na gumawa ng kasamaan sa atin, na ang ibig sabihin ay hindi po pwedeng na tayo po ay gaganti sa kanila ng mga masamang bagay. Ngunit ito'y pawang katotohanan lamang na ang tao ay mahirap magpatawad, no? Yan talaga yung mga tao na talagang hindi pinatawad. Kaya yung mga taong hindi nagpatawad, yun ang hirap magpatawad. Sabi ng Panginoon na sino yung magpatawad ay siya rin patawarin ng kanyang Panginoon. Ngunit pag hindi siya magpatawad ay wala rin kapatawaran na mangyari sa kanyang buhay sa harap ng ating Panginoong Hesus. So kaya mga kapatid, ito po ay ating introduction, at saka tayo po ay magpatuloy sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa manalangin po tayo. Among Diyos na makapangyarihan, Diyos na tagapagligtas, tagapaglikha, ako po ay nagpakukumbaba sa iyong harapan, Panginoon, at ako'y nanghingi ng tawad at ng kapatawaran sa aking mga ginagawang masama. Kaya ngayon, Panginoon, sa umagang ito, idalangin ko po, basbasan niyo po ang salita, at gayon may lahat kami nakikinig ay magkakuroon ng biyaya sa pamamagitan ng iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay at sa lahat, lalo na sa mga buhay namin, itong pandemic. Ngunit ikaw, Panginoon, ay nasa aming tabi. Huwag mo kaming iwanan, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan. At sa oras na ito, ako po'y nanalangin na ang salita na yung ipahayag ko sa lahat ay basbasan niyo po ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
So sa umagang ito, magandang umaga po mga kapatid. Tayo po'y pag-aralan po natin at tatalakayin po natin itong paksang ito na sinasabi, love your enemy. Ang sagot, ang tanong kapatid, who is our enemy? Baka hindi natin alam kung sino ang ating mga kaaway. Alamin po natin na ang ating kaaway ay yung mga tao na someone who hates you. Yung mga taong nagalit sa iyo. Na kahit anong ginagawa mong kabutihan ay naging masama ka pa rin sa kanila. So ano bang gagawin mo sa kanila? So ang sabi ng Panginoon, love your enemy. To love someone who hates you. Ibigin natin sa lahat ng mga yung nagalit sa atin, ibigin natin sila. Hindi natin sila bigyan ng kasamaan para sa atin. Kung sila ay nagsabi na masama tayo sa kanila, hindi naman totoo yun kasi mayroon naman tayong binabasihan sa salita ng Panginoon na love your enemy. So, ano kayang dapat gawin kung tayo po ay ibigin po natin ng ating mga kapwa? Ang sabi dito, at gawan ninyo sila ng mabuti. Anong ibig sabihin nito? Do good to them. Sabi ng Mateo sa aklat ng Mateo kapitulo 5 talata 44. Sabi ni Jesus, mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa huwag ipaalam ito kay ninuman. Mateo 5:44. Ang sabi po dito sa Mateo 5:44, sabi dito, ngunit ito na may ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Who pray, who persecute us, no? Kahit anong gawin natin, idalangin po natin ang mga lahat ng na umuusig sa atin. At saka yung sinasabi na gawan po natin yung mabuti. Gumawa din tayo ng kabutihan para sa kanila. No? Nang sinasabi doon, do not huwag kang gaganti ng masama sa kanila. Ngunit ang igaganti mo ay yung kabutihan. Kaya ang sabi dito sa Mateo 5:44 na ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umusig sa inyo. Idalangin natin sila, pagdasal po natin sila para sa Panginoon, na sila'y magbago. Mahirap gawin ito, pero ito'y sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon Jesus, because of His grace. At hindi po tayo maging mapasama dito dahil mayroon ding reward na binigay ang Panginoon. May binigay siya, may hinahanda siya para sa atin. What is that reward? Rewards is a thing given in recognition of one's service, effort, or achievements. Yung ginagawa mo, matagal nang ginagawa, kahit anong gawin mo, ganyan pa rin ang nakikita. So, ang Panginoon na ang
magbigay sa atin ng yung tinatawag na biyaya, gantimpala, no? Ang Diyos ay magbigay na sa atin ng gantimpala sa ating ginagawa. Kaya mga kapatid, ang ating gawin ay idalangin po natin ang kabutihan para sa kanila. Dahil sa paggawa natin ito, maging isa tayong anak ng kataas-taasan. Sinasabi to become the children of the highest. Anong ibig sabihin ng children of the highest? Ito ay nagpatungkol kay Hesukristo. Anong sinasabi dito sa Luke chapter 1:76? Ang sabi dito, ikaw naman anak at tawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan. Ikaw naman, no? Ano ta? Ikaw naman, anak, ay tawaging propeta ng kataas-taasan. Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan. Anong ibig sabihin nito? Tayo po ay maging children, no? Yung children of the highest, maging anak ng kataas-taasan. Ito po ay patungkol kang Hesukristo. Na ito ay naging advice po ni Jesus Christ para sa kanyang mga yung mga disipulo. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ay sa ating ginagawa na to love your enemy, mayroon ding mga gantimpala, mga benepisyo na ating matanggap. Tayo'y maging children of the highest. No? Sino ba ang the highest? God is the highest, is the greater God. Siya po ang Panginoon na si Hesukristo. At tayo maging anak ng Panginoon. Sa pamagitan nito, sa ginagawa natin, na ibigin natin ang ating mga kaaway, at tayo maging karapat-dapat na maging anak ng Diyos. Maging karapat-dapat tayong maging anak ng Diyos sa ginawa natin. Kaya si Jesus Christ, ginawa niyang lahat para sa atin. At ito'y nangyari doon sa cross. At ginawa niyang lahat yung kalooban ng Ama para siya'y maging anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ng salita ay gawin lang po natin ang mga bagay na kaloob ng Diyos na dapat nating gawin. Kaya mga kapatid, ang sinasabi dito, ang Diyos ay ating Ama mapagmahal. Tayo ay nagbigay daan or nagbigay ng paghanda, pagsisiyasat sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya tayo naging access to God. Naging access po tayo sa Panginoon, sa mga tao na nangangailangan po sa atin. So kailangan po natin silang ibigin. Kailangan po na silang mahalin dahil ito po ay kautusan ng Diyos. Kahit sa kalooban ko ay mahirap, ngunit ito ay pawang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos at ito'y totoo. Kaya mga kapatid, hindi po tayo pabayaan ng Diyos at tayo po ay kanyang gabayan sa lahat ng ating gagawin. Hindi po niya tayo pababayaan dahil alam ko na siya ang ating Diyos na tagapaglikha. At sa kanya lahat, kahit ano pa ang nangyari sa atin, ang Panginoon ay nandyan lang.
He is the same yesterday, today, and forever. At hindi lang ay bakit tayo ay maging umiibig sa ating mga kaaway. Dahil ang ating Panginoon, God is kind to the ungrateful. Yung mga taong hindi yung sinasabi nilang, ang sabi dito sa Tagalog version, ang sinasabi dito sa Luke 35, ang sinasabi dito, sa halip ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo silang gawan sila ng mabuti, magpahiram kayo. So sa ibig sabihin ay magpahiram din tayo. So kailangan po tayong magpahiram na hindi tayo magtanggap ng kabayaran o yung tinatawag maghintay ng kabayaran. So pahiramin natin sila. Kahit sa ating kalooban ay parang labag kasi alam naman natin na hindi yun magbabayad. Pero anong sabi ng Panginoon? Kung sa Bisaya pa, nga gibuhat nato nga doing good to them, kahit bisag unsa pay gibuhat sa imo nga dautan, even we doing bad for you. So sa halip na ginagawa niya ay parang binuhusan mo niyang malamig na tubig yung kanyang ulo at dinagyan mo ng yung apoy ang kanyang ulo, na sa pamagitan ng ginawa mo ay siya ay nahihiya. No? Hindi ibig sabihin na ipahiya natin ang tao, ngunit yung ginagawa natin, siya rin ay mahiya sa kanyang ginagawa dahil ginawa natin ang kabutihan kahit ano pa ang ginawa niya sa atin. So sa ginawa mo ay mapapahiya siya sa sarili niya, at ito po ay kalugod ng Panginoon, at ito po ay kalooban ng Panginoon na ganyan din ang gagawin natin para sa kanila. Dahil dito ipinapakita ng Panginoon na the Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. Our God is gracious to the humble. Our God is gracious to the humble, at maging sa lahat ng bagay na ito'y nararapat para sa atin. Kaya mga kapatid, gagawin lang natin ang kalooban ng Panginoon. Gagawin lang po natin ito dahil sa Kanya tayo nakasalalay. Ang buhay natin sa Kanya pa rin nakasalalay. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, how to love them. Ang tanong, paano natin sila mahalin? Mga kapatid, sa pamagitan ng to pray for them, idalangin po natin sila, at idalangin natin kung anong mga bagay na para sa kanila, at saka i-pray po natin na hindi tayo matempt sa kanila. Dahil may mga bagay na tayo matempt dahil sa kanilang ginagawa. Pero ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Kahit sino pa yan, wala kang karapatan magalit sa kanila. Dahil sila'y sa Bisaya pagipakamatya ni Kristo. Sila ang mga tao, kami o kanang mga tawhana, mao'y tuyo sa Ginoo nga nianhi. Because Jesus come to seek and to save of which was lost. Only Jesus Christ, siya lang po ang magbigay sa atin ng kalakasan. Dahil sabi doon, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagbigay sa akin ng lakas. Kaya ang kalakasan na ating hingiin ay hindi yung kalakasan na sa sarili natin, yung tinatawag na human strength, but godly strength. Ito'y nanggaling po sa ating Panginoon.
Kaya mga kapatid, sa umagang ito, magandang umaga po sa lahat. At ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng inyong mga suporta. Salamat po sa lahat ng aking kaibigan dito sa Facebook. At sana na ito po inyong maipabahagi sa lahat ng mga tao sa pamagitan ng yung cellphone ay naging kabahagi ka rin ng yung pagpamahagi ng salita ng Diyos. Kaya kapatid, kung ginagawa mo at inishare mo ito sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kaibigan sa Facebook, ay bigyan ka rin ng biyaya ng Panginoon na paano mo malutsan ang lahat ng bagay at maging matatag ka. Kaya mga kapatid, kung gusto mong biyayaan ka ng Panginoon, ipamahagi mo ito, share and like, and join our program, prayer and meditation. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ako po ay nagbigay pugay sa ating Panginoon dahil kung wala siya, wala din ako. Kaya gagawin ko ang lahat, yung sinasabi ng Panginoon, dahil ito po ay kanyang kalooban. Idalangin po natin mga kapatid na sa ating pamumuhay, ito po ay yung tinatawag na nakaharap. No? Ito po ay nasa atin, nasa paligid. Lahat ng bagay ay ito ay nandito. Kaya lang tayo po ay mag-pray na tayo po ay mailayo sa tentasyon. Dahil pag matempt tayo, para naman tayong hindi umiibig sa kanila. Para namang hindi natin sila minamahal. Pero ang gagawin natin, do someone who hates you, you love them. Kasi alam natin ang ating ginagawa na ito'y mabuti, ngunit sa kanila ay masama. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they doing. Kaya hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kaya tayo ay binigyan ng yung karunungan ng Panginoon para tayo ay marunong magpasya. Paano natin sila ma-handle sa ating sarili na maidala natin. Kaya mga kapatid, paano natin sila? Aakayin natin sila tungo sa buhay na walang hanggan. Aakayin natin sila tungo sa kaligtasan na ito'y inilaan ng Diyos para sa atin. Dahil si Kristo ay pumunta dito, siya'y dumating at nang hanapin niya yung mga nawawala at kanyang iligtas. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, sana po tayo patnubayan ng Panginoon sa lahat ng ating pamumuhay, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pasya, at sa lahat ng bagay sa ating pagbubulay-bulay. Ito po'y ating ibigay sa ating Panginoon dahil wala po tayong magawa. Kaya mga kapatid, how to make them? Paano natin gawin ito? Paano natin gagawin sa kanila ang dapat gawin na ito'y kalooban ng Panginoon? Paano natin masasabi na ginagawa natin ito, ngunit sa pamamagitan nito ay parang wala pa rin nangyari? Paano natin masasabi na minamahal natin sila? Kaya tayo po ay maging matatag sa ating pamumuhay at sa ating buhay dahil wala tayong magawa kung wala ang Panginoon. Kaya ito po'y pawang katotohanan natin gagawin. Kaya manalangin po tayo sa Panginoon kung ano ang dapat natin gawin nito.
Dahil hindi natin kayang gawin ang lahat kung wala ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sabayan niyo po ako sa panalangin. Idalangin po natin sa umagang ito, lalo na sa nangyari sa pandemic, na hindi tayo, yung magdasal tayo, manalangin po tayo na may pag-asa. Asahan po natin ang lahat na dahil dito tayo ay nakakaranas ng mga anong sanhi ng mga bagay na nakasira sa ating pamumuhay, sa ating buhay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya sa pangitan ito magdasal, manalangin po tayo. Aming Diyos, Ikaw po'y aming lingkod. Ikaw po'y aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na inilaan mo para sa amin. Salamat po sa mga luha na dahil dito kami apoy naging matatag sa aming espiritual na buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami. Paano namin magawa ito? Ngunit hindi namin magagawa ito kung wala Ikaw. Kaya Panginoon, ako po ay nagpakumbaba sa iyong harapan na gawin mo po ang tama para sa amin, Panginoon, na kami po ay makagawa ng tama para sa kanila. Panginoon, turuan niyo po kami na maging mapagmahal sa kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging karapat-dapat na maging iyong anak sa pamagitan nitong utos mo sa amin. Lord, tulungan niyo po kami. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na karapat-dapat na aming gawin. Kung marapatin ko po, Panginoon, wala akong magawa kung wala ka. Kung akin po'y marapatin, Panginoon, wala akong magawa dahil ito'y iyong utos. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Paano namin maiakay ang mga tao punta sa kaligtasan? Paano namin iakay yung tao galing sa kasamaan, galing sa kadiliman, na aming maakay papunta sa kaliwanagan o sa may maliwanag na buhay? Turuan niyo po kami paano namin gagawin ito, kasi wala kaming magawa, sa aming buhay ay wala kaming extra strength. But God, you are unlimited strength. You are limitless God. And you do what you want to us, Lord. Because you are so powerful, God. Kaya mga kapatid, kaya Panginoon, Ikaw po'y gumabay sa amin, lalo na sa aming mga kapatiran. Lahat ng tao sa mundo, kailangan po yung patnubay. Ito'y sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So mga kapatid, magandang umaga sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa Luzon. Sa ating presidente, si Pastor Dave Ramos. Salamat po. Ug sa Visayas, Pastor Ricky Dinyula. Salamat, Pastor. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan. Ug dinhi sa Mindanao, mga pastor sa Mindanao,
maayong buntag sa inyong tanan. I hope nga may share nato ning mensahe no dito sa uban na sao na to. Nahimuon lang no tinig soon. O maayong buntag sa mga nag-like karon o sa tanan nga nag-share karon, maayong salamat. O sa tanan nga naghatag sa ilang panahon. No? Salamat kayo sa inyong time, effort niyong gihatag karon na tungod ni ana ako pasalamat sa inyo ha tungod kay naa kamo. No, gihimo nako ni nga buluhaton para sa kaymayaan sa Ginoo. O sa niadtong mga palo ni ining program prayer and meditation, ako nagaampo, ako nagapadayon gihapon suon nga i-challenge ta mo nga padayon ta nga magatan-aw ni ini magasudong kay ngano ang blessing magapadayon, ang blessing magapadayon sa imuha. Kanunay lang kang magasubaybay ni ini, magapalo ni ini aron ang imong kinabuhi matagaan pud og guidance, no? Mapatnubayan. So this morning, kailangan lang po natin na maging matatag tayo at lalo na sa ating pamumuhay. So ibigay po natin sa Panginoon dahil ito po ay para sa Kanya. Kailangan po natin na mamumuhay para sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, magandang umaga sa lahat. At ang mapasasabi ko lang sa inyo ay ako po ay magbigay ng pasasalamat. Thank you. At hanggang dito na lang po. At goodbye para sa lahat. Amen.